Medyo na yung kwan natin kahapon. Napigilan dahil may tumawag eh. Hindi ko naman alam na kwan. Kaya pasensya na kayo. Hindi naman yung pinutol, hindi yung sinadyang pinutol gaya ng ginagawa nila dati. Dahil inaalagaan ko yung oras eh. Ngayon, itutuloy na natin ito. Ganito ang doktrina niyan. Ang unang ama, nakabatay kasi ito sa ama ng Diyos Ama. Kaya ito ngayon, ang doktrina. Yung unang ama ay siyang pinanggagalingan ng utos. Kaya ito ang alaala, o di kaya yung diwa. Ang pangalawang ama ay spiritual na nilalang. At siya ang tumatanggap ng mga utos mula doon sa unang ama. Kaya siya ang bait. At ang Diyos Ama ay siya naman nag-uudyok kung dapat tanggapin ng utos mula sa unang ama o hindi. Kaya siya itunuring na hukom. Siya ang loob. Kaya nga Diyos Ama eh. Diyos. Ito napakahalagang mensahe na dapat malaman ng mga tao. Ang mundo o sanlibutan, pero sa English, ang tawag dito earth o di kaya world ay hindi pangalang Grego. Kasi yung mga planeta natin ay may, lahat yan ay pangalang Grego at ito lang ang naiiba. Bakit? Kasi ito ang dakong pinagtapunan yung mga nagsoil. Kasi noong nagkaroon ng labanan, kumbaga sa kwan sumuko sila. Dahil mga spiritual nga eh. Ay dinala sila dito upang reformahin. Kaya itong mundo na ito, itong sanlibutan na ito, kumbaga sa kwan ay penitentiary. Bahay bilangguan. Oh. Ngunit, ang katawan ng tao ay siyang pinakaselda. Kaya kwan yan, tinatawag natin templo. Kaya nga templo ng Diyos eh. Kaya ngayon, yung salitang Diyos, dapat alamin muna ninyo. Kaya kung hindi ninyo alam yung salitang Diyos, ay wala kayong maliligaw talaga kayo. Kaya nga sabi, Diyos kayo ng Diyos. Hindi naman ninyo alam ang kahulugan ng Diyos. Narito, kung ang isang tao nagkasala sa kanyang kapwa, hahatulan siya ng Diyos. Kaya ang Diyos ay hukom. Kaya nga Diyos Ama. Oh. Ngunit, kung ang isang tao nagkasala sa Panginoon, sino mamamagitan sa Kanya? Di ba siya ang Kristo? Kasi dalawang kanyan eh, may walang hanggan Diyos, meron Diyos na walang hanggan. Ang walang hanggan Diyos ay si kamatayan, kaya nga yung kay Kristo, Hesus Kristo. Siya ang tagapamagitan kay kamatayan. Kaya siya ang hinihilingan ko minsan nakikiusap sa Kanya. Kung gano'n, kung ibabatay natin sa code name na TBM LSM 666, ito yung ng Alpha Omega World Martial Program. Ang TBM ay loob. Yan ang unang hagdan. At yung LSM naman, yan ang alaala, pangalawang hagdan. Yung 666, yan ang bait, yung pangatlong hagdan. Ngunit kung itatala natin ang bawat unang letra ng loob, alaala, bait, yan ay yung love. Hindi yung laboratory ng may daglat, kundi love. Ngunit ang salitang love ay kasing tunog ng love eh, yung pag-ibig.
kung tatagalogin mo, pag-ibig. Hindi ba ito yung ipinangaral ni Jesus na pag-ibig? Paano naman? Oo, minahal mo yung isa. Yung isa, kwan mo, kamumuhian mo. Dahil kung gaya ng asawa mo, inapi yung asawa mo, siyempre magagalit ka doon sa isa. Paano iiral yung pag-ibig? Di lumalabas ngayon na yung kwan na yan ay mali pa rin eh. Hindi mahirap magkaisa ang tao. Kaya nga yung sinasabi ko, pinaghiwalay na nga yung kambing, di sila magkakaisa. Yung tupa, di sila di magkakaisa. Kasi yung tupa, napag-aralan ko yung ugali niyan eh. Pag na silo o nahuli yung isa, hindi aalis yung mga tupa doon. Mas kinabuti ng gabi, babantayan nila yung kasamahan nila. Ganyan ang kwan ng tupa. Pero yung kambing, walang pakialam yan. Hindi sila nagkukwan dyan. Bahala ka sa buhay mo, yan ang katwiran nila. Kaya nangyari nga niyan, si Jesus ay tagapamagitan kay kamatayan, yung walang hanggan Diyos. Kaya nga, Iso Kristo. Yung Kristo na sa huli eh. Yung walang hanggan Diyos, yung Diyos nasa huli din. Kaya siya si kamatayan. Na kung kukunin yan, ngunit ang ang infinito Diyos at saka yung Diyos na walang hanggan at saka yung walang hanggan Diyos ay iisa yan. Nagkataon lang na dalawa ang tungkulin niya. Subalit, kaya ngayon ang sinabi ko, yung loob, yan ang unang hagdan, yung TBM. Yung LSM, yan ang pangalawang hagdan. At saka yung bait, yan ang pangatlong hagdan. Subalit, bawat hagdan ay may 3 baitang na inaakyatan at pinapanaugan. Itong ang umpisa ng baitang na yan, yun ang sinasabi ko, oro, pangalawang hagdan, plata, pangatlo mata. Kaya yan, 3 times 3, 3, 3, 3. Kaya kailangan ibatay yung ito, ang kwan nito, yung sa petsa ng pagkaurong. Hindi naman nila naunawaan kasi ito. Akala nila pwede lang yung urong-urong na ganon, o yabante. Diyan sila nagkamali. Kaya nga, bakit nila inurong? Kung hindi naman nila naintindihan. Kasi yan, maski na yan si Marcos, yung tunay na anak ni Marcos, o di kaya si Imelda, nagkukuan yan eh. Nakikikuan sila ng babaylan, lalo na si Lisa. May kuan yan eh, may babaylan silang pinupuntahan sa Bago City yata yun. Sa Negros. Hindi ko alam o Occidental o Oriental. Kaya yung pagkaurong nila, akala nila makukuan. Ginawan 27. Kaya yung kung 27, i-divide mo by 3 dahil may 3 hagdan at may 3 baitang. Pero yung hagdan na lang ang pagbasihan. I-divide mo by 3. Kaya 9. 999. Ngayon, pag inurong, iuurong mo din patungo doon sa 77.
Kaya nakabatay pa rin ito doon sa alaala, doon sa oro, plata, mata. Kasi hindi mo pwedeng pag-iwa-hiwalayin yan laging magkakasama yan. Pero yung pagbilang ng hagdan, yung mga karpintero, yung mga sinaunang karpintero, talagang binibilang nila yan. Alin sa dalawang pinipili nila, yung ginto o yung plata. Yung plata, platinum yan Ngayon, ayaw nila yung mata, dahil yung mata, kahatulan yan. Ngayon, ano yung 7-7 ngayon? Ngayon, ang 7-7 ay hindi dyan yung edad. Hindi na nakabatay dyan yung edad. Sapagkat, ang bagay na ito mahirap paniwalaan ng mga tao. Sapagkat ang isang araw sa Panginoon ay katulad na 1,000 taon. At 1,000 taon katulad na isang araw. At yan makikita mo doon sa 2 Pedro 3:8. Kaya nga ang petsang 27, ang itinuring na edad noong darating na ang nakasunod sa akin, yung mamumuno na talaga. Kaya ito nakabatay sa 999. Hindi naman nila pwedeng kunin yung katulad yung pangalan Marcos, Ferdinand, Siam, Marcos, 6. Yung Edralin, 7. Oh. Kaya hindi nila pwedeng ibatay doon Kaya ang 7-7, yan ay palatandaan. At yan, nakabatay doon sa kanyan Nakabatay yan doon sa abakadai. Oh. Yung nauna, A-I-E-O-O. Ngayon, ito ngayon, nakabatay sa abakadai. Kaya itong kwan na ito, itong A, yung A, wala naman, hindi naman niya pwedeng ilagay A. Oh. Yung E, sa dulo, hindi naman niya pwedeng I-A, kundi abakadai. Bakit? Ano ba yung A na yan? Yung A na yan yung alphabet na yan. Nakabatay yan doon sa kanyan, doon sa kailangan yung 7-7 na yan ang 7A, 7A, 7A. Kaya yan, nakalihim yung bakadai. Yung ba, yan ang first name, yung kanya, yung ka, yan ang middle name, at saka yung da, yan ang last name niya, apelyido. Kaya nga dyan, 7A, 7A, 7A. Kaya nga ang kanyan, nakabatay pa rin doon sa kanyan doon sa kanang UBS, at saka itong kanang yung kwan ni Jesus, nung naglakad siya sa ibabaw ng dagat, anong sabi ng mga alagad niya? Dahil nauna na sila sa bangka dahil natulog na sila dahil 4 na araw na pagpupuyat Nung maramdaman nila may naglalakad sa dagat, nagsisigaw sila ng multo. Yan ay nasa 14 kwan yan Nasa 14, Mateo 14, 16 yata yun. Nung kwan na yan, nagulo, natakot sila. Pero sumagot si Jesus, "Huwag kayong matakot, ako yan." Ngayon, anong tawag ng mga bata sa mga multo? Hindi ba mumo? Kaya yan, at yung kwan naman,
Yung doon naman sa RW, ikukuha mo yung dalawang letter A para magbuo yung araw. Ngayon, pag yung kwan naman, yung W doon sa araw, papatungan mo ng letter M, lalabas niya tatlong kwan pero yung pagkakasulat ng letter M ay nakaganon, nakahilig, ganon, pag ganon. Ganon din yung W, nakaganon, nakaganon. Kaya ang lalabas dyan ay tatlong diamond. Kaya dyan, may lalagay mo yung letter A. Oh. Kaya yung letter A na yan ay lalagay. Bakit hindi nalaman ni Marcos yan? Alam niya yan. Kaya nga siya, hindi na niya ikinuha yung triple A na kakulong sa tatlong diamond. Ang linalagay lang niya yung 777. Kasi yung letter A na yan, nangangahulugan alphabets yan Oh, kaya nga nakabatay sa abakada, I. Ngayon, kung ito'y alamin natin ito Paano mangyayari yan? Kung yung 77, hindi mo pwedeng sabihin, kaya maski na sabihin mong Ferdinand Edralim Marcos, pwede. Kaya sinasabi nila, 7-star general. Kaya yan ang nakabatay dyan. Pero yung talagang ang talagang palatandaan yan na patotoo ay yung 7A, 7A, 7A. Kaya nga winala nila, kinulong yung letter A. Kasi diyan sa ng mga karunungan ng Diyos, maraming yan maraming ibig kahulugan ng letter A Nandyan din yung pangalan ng tatlong personas. Santisima Trinidad. Yung diyan din nakabatay yung kwan ni Yahweh. Maski na yung kwan ng ahas, nandyan nakabatay. Kaya yan, kinulong. Sa buong akala kasi kaya kinulong yun, dahil ang kwan nila, mga spiritual na nila lang yung letter A na yun. Pero hindi. Yan ay alphabets. Ngayon, kung ibabatay natin yung kwan na yan, yung letter A, yan ng alpha. Ngayon, yung letter E, yan ng omega. Kinulong niya yung abakada. Nasa gitna yun Ngayon, yung bakada, nandito yan. Nasa Last Will Testament ni Marcos yan. Dati-dati binabanggit nila yan pero hindi na nila binabanggit ngayon Yung spirituales, miran tubig, pure. Pero dito sa gitna, yung K, nandyan ang middle name. Pero nandyan mo makikita kung kanino nakapangalan yung mga kayamanan na yan. Dahil doon sa miran tubig. Ngayon, kung sa miran tubig na yan, kasi itong spirituales, miran tubig, pure, gagawin mo 17 letra yan Paano mo gagawin? Aalisin mo yung alis para mapunta doon sa pure. Kaya ito, espiritu. Itong susunod, miran tubig. Paano gagawin mo 10 letra ito? Ito medyo mahirap. Ngayon,
miran tubig, hahatiin mo yung miran at saka yung tubig. Ngayon, kung ikukuha mo, kasi yung tubig, letter D. Oh, ganyan, letter D. Ngayon, upang maging G yan, ito ngayon na ibababa mo, letter G na yan. Oh, kung naging letter G na yan, oh, tubig na yan. Pero may tubig, ang kwan naman yan, diyan mo kasi mabubuo ang pangalan. Oh, diyan sa miran tubig, diyan mo mabubuo ang first name at saka apelyido nung kwan na yan. Yung nakapangalan sa mga kayamanan na yan. Kaya yan, kung gano'n na nakakuan na yan, ang tubig, kung hindi kumikilos, adverb yan. Hindi umaagos, basta stagnant, nakatingga. O, kung walang paggalaw, adverb yan. Ngayon, kung umaagos, yan ay verb, action word. Ngayon, dahil sa nakatinggal na yan, adverb, at saka yung verb, ika-cancel mo yung dalawang verb, matitira, add. Ngayon, pagpapalitin mo yung kanilang lugar, DA, kaya yan, magiging, at saka mo isasama doon sa Miran, magiging Miranda. Oh, di ba? Maliwanag. Ngayon, dahil sa may pagkilos, verbo eh. Dahil may pagkilos, nangangahulugan, do. Ngayon, dahil sa pagkilos na yan, may ikwan yan eh. Dahil sa pagkilos na yan, may kwan na yan, do. Ngayon, at anong ginagawa niya? Upang malinis ang daan, di makikipaglaban siya. Kaya at war. Oh, war. Oh, gera. Ngunit, nag-iisa siya. Kaya hindi pwedeng W. Dahil nag-iisa eh. Isa lang. Di yung war, U-A-R. Ngayon, paano yung ed? Yan ngayon ang problema nyo. Ang ed, makikita doon sa aklat ni Jose, 22:34. Hanapin ninyo yan. Dahil dyan medyo nagkagulo sila dyan eh, ng mga Israelita eh. O sinabi ko sa inyo, ano ang ed ngayon? Kayo na ngayon tumuklas. Ngayon, ang lihim, kaya dito linagay sa gitna, mayroong tubig, nandito ang lihim. Ano ba ang middle initial? O pag pinagay mo, sinabi ko F. At dito din, nandito, ang password. Okay, Marcos yan, hindi sa akin. Dokumento ni Marcos yung Last Will Testament ni Marcos. Ngayon, pagdating doon sa ito, hindi na bago ito eh. Itong gitna eh. Yung mirang tubig eh. Ang mababago lang dyan, yung una at saka yung huli. Yung spiritualis, inalis mo yung alis, napunta sa pure. Pero bakit 8? May natitirang isa. Saan makikita yan? Doon sa aklat ni Daniel. Nung dadalisayin yung 3 na yon. Pero yung 3 na yan, nakabatay yan sa apostol. Si Mateo, Lucas, Marcos. Kaya lang ibang pangalan nila. Pangalang Grego ay pangalang Hudyo o di kaya pangalang Babylonia. Diyan mo ngayon i-interpreting yan kung paano gagawin nyo. Dahil yung Mateo, Lucas, Marcos, ay hindi naman pangalang Grego yan eh. Pangalang kwan yan eh. Tagalog, Kastila. Pero pag Mark, Luke, at saka Mateo, ay mga pangalang kwan yan eh. Mga pangalang English yan eh. Bakit may English ba doon sa panahon ni Jesus? Wala.
Kaya marami pa kayong hindi alam kako nga eh. Kaya ngayon, kung later, yung balik ulit doon tayo sa bakada, Ngayon, yung at saka yung dahil siya ang verbo, kuha mo ngayon. Palitan mo ngayon ng letter B. Kaya ang initial ngayon ng kataas-taasan, AB. Pero, kuha nito Hindi mo alam kung ilang letra itong letter A. Andyan ang sikreto. Na kung malaman mo ang pangalan niyan, nako, ligtas ka na. Kasi yan ang sisigaw mo Pag kung yung bautismo pinanganak sa tubig at espiritu isisigaw mo yung pangalan niya bago ka lumabas. At yan nakabatay doon sa kuwan ng Jericho. Doon sa kota ng Jericho. Na pinaikutan. Kaya yung pinanganak muli ay yung tuwing magkakasakit ka, magpapaikot ka ng tubig. Wala kang, basta magpapaikot ka ng tubig, lalabas ka, wala kang babanggitin. 6 na beses yan. Nakalimutan ko na yun kung anong mga sakit yun Yung ika-7, 7 beses kang iikot, pagkatapos, yung ika-7, bago ka lumabas, isisigaw mo yung pangalan ng kataas-taasan. Hindi mo naman pwedeng sabihin niyang pangalan ng kataas-taasan, baka pagkaperahan na naman ng mga religion. Di mabababoy yung pangalan niya. Ngayon, doon sa yung saksi ngayon, kung itutuloy natin yung 1 sa 1 hanggang 8, yun ang saksi. Pero 1, kung 1, wala naman letter G na ng Tagalog Kaya papalitan mo ng letter K, Q1. At nakabate pa rin yan doon sa Alpha Omega, yung A at saka E. Kaya, kung kwan lang, K-U-A-N. Wala namang ganun salita ang kwan yung kwan sa wikang Tagalog na kwan Kaya, isisingit mo yung W ngayon. Doon sa pagitan ng Q, Q, at saka A-N, kuwan. Bakit W? Kasi dalawa na sila. Yung alpha at saka yung omega, yun ang sisingit mo. Hindi isa lang. Kung letter U yan, lang yan. Kaya nga W Ngayon, kung nangangulugan hindi mo kilala. Wala nakakakilala kung sino yung saksi na yon. Kaya nga, kung kukunin mo yung sa aklat ni Roth, 4:1, ang sabi ni boss, kaibigan, hoy Kwan, umupo ka, lumiko ka at umupo ka rito. Yung tao, lumiko, umupo doon. Bagamat kamag-anak niya siguro, hindi naman niya alam ang pangalan dahil medyo boss nga Di mataas na tao. Maraming kakilala, maraming kamag-anak niya yun. Maski na kamag-anak niya, hindi naman niya kilala sa dami ng kamag-anak. Kaya yun ang tawag niya, Kwan. Di alam na ninyo. Kaya nga yung sinasabi ko, yung kwan na yan, yung W na yan ay ayon sa laman, ayon sa kwan yan. Ayon sa spiritual. Talaga yata magkakapos tayo.
Kaya lang, may mga palatandaan diyan. Kung siya may-ari, nakapangalan sa kanya. Kung siya ang spiritual wonder boy, ang mata niya, kung ayon sa laman, ay brown. Pero kung ayon sa spiritual, ang mata niya asul. Paano naman ngayon yung nakasunod sa kanya, anong kulay ng mata? Kaya diyan sa mata makikita yan. Kaya yung mga nagsasalita na babaylan, kung siya'y nasa katotohanan, puti ang mata. Puti. Yun ang magkakahalo-halo na doon eh. Ngayon, kung umatras siya, balikan tayo doon dahil makakapos na tayo doon sa pan eh. Ngayon, kung umatras siya doon sa 77, itong 999, ginawan 27, hindi naman siya pwedeng pumunta dito sa 666 para bumalik sa 8 para madalisay siya. Oh. Kaya, kung ikukuha mo naman, kung 888 naman ang ikukuha mo, gagawin mo 24 yung pecha, lalagpas naman dito sa lalagpas naman dito sa papuntang LS naman. At yun ang nakabatay na code number. Yan ang iniiwasan nila, kaya ginawa niya ang 27. Pero, yung pag-atras mo mula sa 999, papunta doon sa 77, dalawang dalawang hakbang. Ngayon, hindi naman kay Marcos yan, kaya 77, hindi naman pwede yun. Kaya, pwede siyang pumunta dito sa 888, pero hindi pa rin pwede. Babalik siya uli doon sa 999. Oh. Ngayon, kung 999, hindi bumalik uli siya, di bali wala. Ngayon, kung sa 8 siya kukuhan, hindi naman pwede kung bibilangin mo yung araw ang bibilangin na natin eh. Yung 77888,999, di baling dalawang hakbang. Ngayon, kung dito siya pupunta sa 999, lalagpas naman siya doon sa pan. Ngayon, kung 888, hindi naman siya obra. Ngayon, dadalawang hakbang siya dito sa 999. Ngayon, hindi mawawala siya sa hagdan. Kasi ang kanyan, 27, 28, 29. Oh. Kung 29, ano ang 29? Hindi mo pwedeng dividing yung 29. Oh, upang maging pare-parehas na, kung i-divide mo by 3 mo yung 29, hindi pare-parehas. Kaya dyan napunta si Marcos. Ngayon, itong anak niya, bakit 29 ang napunta sa kanya? Dahil yung 29. Oh, hindi ba yan ang pinampatay ng anak ni Marcos? Doon sa babae. Nagkaroon siya ng kaso sa Hawaii. 29 ang hawak niyang balisong. Kinukuha ni Victor Corpus yung balisong na yun. Ayaw niya. Pinakikita niya matigas siya na kinikilala sila sa buong mundo. Kaya nga sabi ni Imelda mahina na ba si Marcos upang hindi makagawa ng paraan. At kaya ang ginawa niya ay kumuha sila ng isang taong nakakamukha nung anak niya dito sa Maynila, binayaran ng malaking halaga, dinala sa Hawaii. Plastic surgery. At yun, ipinalit. Yan ang kaso ni Bongbong doon. Iba naman yung kaso yung BBM na kumandidato. Yan, tama na dahil makakapos na tayo.